Anjo, pag nasa Oblo ka na, baka kami sisihin mo ba't lumuwag yung wetpacks mo. Oh. Kumanta na, tinuro na ni Saldico ang mastermind. Ay, Anjo, ito, baka makita mo ito. No, itong ano ko, vlog ko. Total naman, nandito ka na sa larangan ng political vlogging. O kahit birahin mo ako, okay lang. Tanggalin ko muna si Anjo. Papakita ko ulit sa iyo. No, sagutin mo muna to, Anjo. Kapag ka nasagot mo, yan, pasado ka na sa political vlogging. Ayan ulit, ha? Eto, paulit-ulit lang po, mga bossing. Lagi kong uulit-ulitin doon sa mga DDS. Yan lang po ang tanong ko. Binito ni Pangulong Bongbong Marcos, balita yan noong December 30 at lahat tayo nakita yan. Natunghayan natin yung pagbibito ni Pangulong Bongbong Marcos na kulang 200 bilyong piso. No? Tapos yung salaysay naman ni Saldico, nag-insert naman ng 100 billion bago yung bito na yon. Ano ba talaga paniniwalaan? Pakisagot nga mga DDS, yun lang ang natatanging tanong ko sa inyo. Pakisagot lang, please. Yan nga ang sinasabi din ni Senator Ping Lacson. Simpleng-simple wala na po tayong ibang tanungan, mga ka-DDS. Oy! Putang ina nyo, ayaw nyo magsasagot dyan Wala akong sinabi Hindi ko minumura yung mga DDS Uy, baka ano. Ewan ko, nasan tong mga DDS na to, nagtatago sa ilalim. Ba't hindi kayo nagko-comment? Tanong ko lang naman yan sa inyo, paano nyo ipapaliwanag lang yan? Yung sabi ni Saldico, humingi ng 100, nag-insert ang Pangulo, nagpapa-insert ang Pangulo ng 100 billion. Tapos, same na taon, bago matapos yung taon, binito, doble nung 100 billion. Paano? Putang, ayaw nyo sumagot. Alisin ko na baka mamaya naiinis na yung mga DDS ay si Rhea. Rhea, ikaw, uy, DDS. Taratad, lali ka dito, sumagot ka. Rhea, sagutin mo to. Pagka ito, hindi mo ay wala, ayan na mga DDS, magpatuloy. Ano yun? Wala. Paulit-ulit. Tanggalin na natin si Toto Joel. Ayaw natin. Wala, hindi naman sumasagot inalis ko na si Toto Joel. Kapag pag tinanong kayo, sasagot kayo. 'Di ba? Huwag kayong magsasagot ng kabobohan, mga DDS. Lalo kayong nasasabihan ni Chi ng burat Wala. Alisin ko na to, walang sasagot diyan. No, tuloy na natin si Anjo. Anjo, sagutin mo yan Pagka nasagot mo yan, ibig sabihin, pwede ka nang maging political vlogger, Yung Marcos, tsaka si Romualdez na hindi sinama sa ICI investigation. Mawalang galang na Uy, kamote. Di ba pinatawag si Romualdez doon? Paglabas niya, takangiti Partida pa nga yun, wala nga kayo maipakitang ebidensya Di ba? Partida mga kababayan, si Martin Romualdez pumupunta pa din doon sa patawag po ng ICI kahit wala namang ebidensya laban sa kanya. Kasi gustong makipagtulungan. Paano ka magiging political vlogger? Kung fake news ang datingan mo, sinasabi mo, hindi pinapunta. Tapos pinapunta naman pala, pumunta pa. Kaya lang, magkaiba yung ihilat siya ng muka ni Romualdez paglabas kasi si Romualdez paglabas nakangiti. Relax na relax. Pero si Boss Jewel, nung lumabas doon sa ICI, masama yata ang loob. Si Mangot, nakamangot tapos ayaw magpa-interview pa ni Boss Jewel. Di ba? Tsaka yung si boss mo, si Boss Jinggoy. Si Boss Jinggoy. Di ba? Hindi, sabi nung iba, kaya nagkakaganyan daw si Anjo Iliana kasi nga, naging boss niya si Jinggoy. Kumbaga, pinagtatanggol niya yung si Boss Jinggoy. Nadadawit daw po doon sa flood control. FB, pakita nyo na ngayon ang tapang nyo. Pakita nyo yung integridad.
Para sa taong bayan kayo. Hindi kayo para dyan sa mga nakaupo sa Malacanang. Ang Bumubuyo. dami ng ninakaw. Kinanta na. Boss, sinabi mo, ang dami ninakaw. Kung magwa one-on-one tayo, tatanungin ko, sige, pakita mo yung ebidensya mo. Kasi nakakapagbitaw ka eh. Di ba nakakapagbitaw siya? Ang dami ng ninakaw. Ako ho, mga bossing, nasasampal na ho ako ng mga resibo ni Sara Duterte. Nasasampal na ho ako ng mga Kokoy Villamin, ng mga Mary Grace Piatos. Pero hanggang ngayon hindi ko masabi na ninakaw yun ni Vice Presidente. Dahil hanggang ngayon syempre, although nandun na, kitang-kita na, hindi ko pa din magawang sabihin na ninakaw yun. Kasi kailangan, napatunayan, Anjo. Kung magwa one-on-one tayo, yun ang hahanapin ko sa iyo. Kapag hindi mo masagot yun, wag na tayo mag-usap. Di ba? Ganun lang yun. Yung mga DDSO, ganyan eh. Kapag hindi masagot, eto, sabihin nyo, anuhin nyo, sagutin ninyo ito. 100 billion na sinasabi nyong in-insert, tapos binito, 2024. Sasabihin ng mga DDS, yung 2023, yung 2022. Anak ng toko. Kaya ayaw ko mga nakikipagdebate diyan sa mga yan, kung sino man yung mga hinayupak na mga DDS na yun. Kapag kayong na-corner mo na, wala na. Biglang iba na yung gustong pag-usapan. Nakikiusap ang taong bayan. Nakikiusap ang taong bayan. Hindi ng putik naman, dinamay pa tayo ni boss. Boss, hindi kami nakikiusap. Chill lang kami dito. Nakaupo lang kami sa bahay. Nanonood nga kami ng TVJ mamaya. Papanorin namin si Jose. Sumasayaw-sayaw. May kasamang babae. Si Jose, ang ganda ng babae, Anjo. Oo. Diba? Nag-post si Jose. Papanoorin lang namin yun. Diba? Ang ganda ng babae, Anjo. Dinaig ka ni Jose. Diba? sabi ng iba, naku po, Jose. No? Meron daw sa ulo na anuhan ka daw sa ulo kaya galit na galit ka daw. lang ng Maynila, kundi ng buong Pilipinas at buong mundo, pati mga OFW, galit daw ang putik na yan. Dinamay na tayo, galit na din daw tayo kay Bongbong Marcos. Buong mundo na daw galit kay Bongbong Marcos, mga kababayan. Sabi ho yan ni Anjo Iliana. Kung pwede lang, AFP, huwag niya nang pakinggan yan si Browner. Sedition, baka sedition na yan, boss. Baka akala mo yung simpleng pahayag lang. Baka mamaya pumapasok na pala sa sedition niya, uutusan mo yung mga kasundaluhan na wag nang sundin yung mandato ng kanilang leader. Boss, baka iyakin ka, ha? Baka pag napatulang ka, baka pagka narinig yan at sinabi, naku, yung freedom of speech ko, wala na. Baka biglang ganun, ha? Napanood namin, yung sa tulpo. Baling makulong ako, okay lang. Ako nagsasalita sa totoo lang. Siguro naisip niya sa sarili niya, putik, sedisyon niya tayo sinasabi ko, ha? Huwag sundi si Bronner, ha? Kaya naisingit, di bale, makulong ako. Pwede naman mag-sorry later, ano? Di ba? Kumilos na kayo. Kayo na lang po. Kayo ikaw, hindi, baka kayo na lang yung hinihintay, Anjo. Di ba? Kasi sinasabi niyo magnanakaw, meron kayong patunay, parang may mga nakita na kayong mga ebidensya. Di ba sinasabi niyo yon? Baka kayo na lang ang hinihintay ng korte. Di ba sabi ni Pilipinas Bangon TV, excuse me, OFW ako at hindi ako galit sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Sige, ikulong ka na soon. Sabi ni Nemesio Malabanan, dahil laos na at naghihirap na si Anjo, nalipasan na ng gutom. Ay, ganun po ba yun, sir?